Forced harvest sa mga tanim na munggo isinagawa ng ilang magsasaka sa Calasiao, Pangasinan ngayong pumasok na ang tag-ulan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Russell Simorio. Ilang ektaryang taniman ng munggo ang makikita sa barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Ito ang tanim na mga magsasaka noong tag-init. Pero ngayong pumasok na ang tag-ulan, sinimulan na rin ang mga magsasaka ang mag-forced harvest. Masisira kasi ang tanim na munggo kung mauulanan, kaya anihin na lang daw para mapakinabangan. Ayaw ng tubig yan pag malalantayan pag mamaya magtubig na uli, madalas umuulan. Yan, pinamimigay na kung may gustong kumuha, di kuha lang. Nauna nang nakapag-harvest ng munggo, ang iba pang magsasaka, bawi naman daw ang kita dahil hindi naman tinamaan ng peste ang mga pananim. Marami ang naharvest dyan sa ibang lugar, ito lang sigurong natira. Bubungkalin uli kayo, tatanim ng palay na uli dyan. Sunod na itatanim ng mga magsasaka ang palay para samantalahin ang mga pag-ulan. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, malawak na ang natamnan ng palay sa maraming probinsya sa bansa bago pa man ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Ang palay hindi takot sa ulan. Hindi kagaya yung corn and vegetable, mas takot sa bumaha. Sinamantala rin ng mga magsasaka sa San Vicente, Ilocos Sur ang mga pag-ulan para makapagtanim ng palay. Umabot sa 9.5 billion pesos ang danyo sa agrikultura sa bansa dahil sa El Nino, isa ang Ilocos Region sa mga pinaka-apektado. Kaya para makasiguro ang mga magsasaka, sasabayan nila ng patubig ang ulan. No, dati matuduan, padano mo mitimakinan at ano ko. Manayunan dyan na. Russell Simorio, One North, Sancha, Luzon.